Isipin mo ito, kasi parang nasa isang Zoom meeting ka, kasama mo yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan, tapos nag-uusap kayo tungkol sa isang medyo magulong hatian ng pera. Sa paluwagan nyo, di ba? Oo, nakaka-stress yan. Yung umiinit na yung ulo ng lahat tapos nagkakagulo na. Correct. May nagrereklamo sa laki ng interes, may nagpaparinigan, tapos parang nasisira na yung mga relasyon nyo. Tapos, biglang may isang miyembro na magsasabing, nakatanggap daw siya ng mensahe mula sa kalangitan. Teka, sa kalangitan talaga? Oo, na mismong ang Diyos daw nangihimasok sa usapan ninyong magkakaibigan. Tapos inihilin tulad pa yung pinag-aawayang pondo nyo sa pagpiprito ng sitsarong baboy. Nakakabaliw at napaka-imposible, di ba? Grabe, totoong nakakagulat yan. Kasi, madalas pag iniisip natin yung mga mensaheng dibi mo o pakikipag-usap sa kalangitan, ang inaasahan natin ay mga seryosong pahayag. Yung mga nasa bundok pa, ganyan. Eksakto. Yung tipong iniaabot mula sa tuktok ng bundok tapos ganap na nakahiwalay sa ating mga makamundong problema. Lalo na pagdating sa pera, di ba? Oo nga eh. Pero dito sa ating malalim na pagsusuri ngayon, babalik ta rin natin yung inaasahang iyan. Kaya para sa iyo na nakikinig, inaanyayahan ka naming samahan kami sa pag-aaral ng isang napakakaibang koleksyon ng mga dokumento. Mga dokumento, tapos may audio recordings din. Oo, pati nga mga inilathala sa social media mula sa isang lalaking nagngangalang Narciso Olalo. Bale ang misyon natin ngayon, unawain yung mga pahayag na nagmumula umano ng direkta sa Diyos. At medyo malawak yung sakop natin ngayon, ah. Sobra. Titingnan natin yung sakop ng mga teksto niya mula sa mga malalalim na patakarang espiritual noong 2013 hanggang sa napaka-espesifikong payo tungkol sa pinansyal na alitan ng isang grupo ng magkakaibigan. Ito ay pagsapit ng taong 2026. At bago tayo magpatuloy, mahalagang ilatag agad natin ang ating batayan para sa iyo aming nakikinig. Ang layunin natin dito ay hindi para husgahan kung totoo o hindi ang mga pahayag. Wala tayong kinikilingan dito. Correct, hindi tayo kumukuha ng panig. Sinusuri lang natin ang mga ito bilang isang napakayamang pag-aaral sa pag-uugali, paniniwala at sikolohiya ng tao. Ilalahad natin ang walang pinapanigan kung ano mismo ang nilalaman ng mga teksto. Okay, himay-himayin natin ito. Kasi imbes na tumalon agad tayo doon sa gulo, sa pera, parang kailangan muna nating intindihin kung ano yung pundasyon ng paniniwalang ito. Oo, kailangan nating malaman kung saan ba nagsimula ang lahat. Bale mula sa kanyang unang malaking manipesto noong kalagitnaan ng 2013, inilatag niya yung tinatawag niyang 3 P. Ito daw yung hinihingi ng Diyos sa tao. Yung 3 Ps na sinasabi niya. Ayun nga, una, pagsisisi sa mga kasalanan, pangalawa, pagbabago sa mga maling paniniwala, at pangatlo, lubos na paniniwala na si Onlalo ay ginagamit na kasangkapan. Alam mo, ang mapapansin mo dyan ay yung kawalan ng anumang physical na ritual. Oo nga na walang ritual-ritual. Wala eh. Hindi siya humihingi ng pagtatayo ng templo o pagbibigay ng donasyon. Ang focus ay ganap na panloob na pagbabago at yung direktang paggilala sa kanya bilang kasangkapan. Teka lang, yan mismo yung nakatawag ng pansin ko. Dahil paglipas ng ilang taon, nilinaw niya na ayaw niyang tawagin siyang propeta o kahit mensahero. Oo, nilinaw niya yan sa dokumento noong Hulyo 2015. Gusto niya ang itawag sa kanya ay calling o kaya isang tawag. Teka lang, parang naihahalin tulad ko ang konseptong ito ng calling sa isang panandaliang tagapayo. Yung parang konsultante lang. Oo, parang isang freelance consultant ika nga. O kaya isang emergency contact na tinatawagan lamang kapag may sunog na kailangan patayin, kesa sa isang official na empleyado. Nakakatuwa yung comparison mo na yan. 'Di ba? Pero bakit kaya kailangan niyang sadyang iwasan ang mga nakasanayang titulo? Hindi ba parang iniiwasan din niya yung responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang propeta? Alam mo, nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong. Kung hindi niya tinatanggap ang titulo, ano ang motibasyon niya? Ayun nga, ano ba talagang gusto niya? Kung susuriin natin yung kanyang mga isinulat,
Ginagamit niya ang kawalan ng titulo bilang sandata laban sa kanyang mga kritiko. Kasi tinatawag siyang bulang propeta ng ilang tao eh. So may mga bumabatikos din pala sa kanya. Oo. At ang sagot niya, hindi daw siya propeta, isa lamang daw siyang kasangkapan. Ibinabato niya pabalik ang akusasyon sa mga tradisyonal na lider ng simbahan. Grabe, binabaliktad niya yung kwento. Ayon kasi sa teksto, ang mga tunay na bulaang propeta ay yung mga lider na kumukolekta ng limos, yung mga gumagawa ng panuntunang nagpapahirap sa bulsa ng ordinaryong tao. Samantalang siya, wala daw kinukuha ni isang sentimo. Kaya pala. Ginagawa niyang patunay ng kanyang pagiging dalisay yung hindi paghingi ng bayad. Oo, para bang sinasabi niya na malinis ang intensyon niya? Marahil iniisip mo ngayon na nakikinig sa atin, kung hindi siya humihingi ng pera, paano niya sinusubok ang katapatan ng mga tagasunod niya? Dito pumapasok yung isa sa pinakamahigpit na batas na inilatag niya. Yung patakaran niya tungkol sa conditional belief? Oo, yung pagkamuhi daw ng Diyos sa paniniwalang may hinihinging kapalit. Taas ang galit talaga sa kaisipang maniniwala lamang ako sa iyo kung ibibigay mo ang hinihiling ko. Ayon sa mga teksto, ayaw daw ng kalangitan na ginagawa silang parang makinang naglalabas ng grasya kapalit ng dasal. Parang vending machine, ganun. Correct, parang vending machine. Ito daw yung dahilan kung bakit minsan sadyang hindi ibinibigay yung hinihiling upang wasakin yung ganitong maling transaksyon sa pagitan ng tao at ng dibino. At alam mo, napakaklaro na lumalabas ang patakarang iyan pagdating doon sa konsepto ng panggadamot. Ay oo, yung tungkol sa dokumento noong Desyembre 2016. Oo, doon sa isa sa mga dokumento tungkol sa pagpapagaling, sinabi na hindi na kailangan pang hawakan ni Olalo yung may sakit. Marinig lang daw yung boses niya, gagaling na ang tao. Napakadali sana kung iisipin, di ba? Oo, pero may napakalaking kondisyon. Kailangan maniwala muna sila kay Jesus at sa kanya bilang kasangkapan bago pa man mangyari yung himala. Ang linyang ibinigay ng Diyos kay Ulalo ay, "Ako ang nagpapagaling pero ikaw ang nanggagamot." Isang napakatalinong paghihiwalay ng kapangyarihan yan. Oo nga no, parang nililinaw niya yung role niya. Ipinoposisyon nito si Ulalo bilang simpleng tubo, kung saan dumadaan yung tubig. Hindi siya yung pinagmumulan ng lunas, siya lang ang napapadaloy nito sa pamamalitan ng kanyang boses. Pero teka, dito ako medyo naguguluhan at gusto kong himayin natin yung lohika nito. Naihahalin tulad ko ito sa isang pasyente sa ospital. Sige, paanong pasyente? Ipagpalagay nating may isang doktor na nagbigay ng tableta sa pasyente at sinabing, "Gagaling ka rito," pero umiepekto lang ito kung naniniwala kang magaling akong doktor. Gets ko yung point mo. 'Di ba? Hindi ba napakagandang palusot nito? Kapag hindi gumaling ang tao, napakadaling sabihin ni Olalo na, hindi ka kasi lubos na naniwala kaya walang nangyari. Paano natin susuriin ang balancing ito sa teksto? Yan mismo ang critical na bahagi ng pagsusuri sa psikolohiya ng pananampalataya. Kasi sa tradisyonal na siyensya, yung ebidensya muna ang nagdudulot ng paniniwala, di ba? Oo, kailangan may proof muna. Pero sa sistemang inilatag ni Olalo, binaliktad yung proseso, yung kompletong pag-alis ng pagdududa ang mismong susi na nagpapagana sa makinarya ng himala. Kung ihingi ka muna ng patunay bago ka maniwala, binabali mo na agad yung unang patakaran. At idinagdag pa sa teksto yung isang nakakapanindig balahibong babala. Oo, yung tungkol sa mangyayari pa rin yung mensahe. Yun nga, nabasa ko yan, yung sinasabi niyang mangyayari pa rin daw yung mensahe kahit hindi maniwala ang mga tao. Pero sa oras na iyon, huli na ang lahat. Tama. At ang babalang iyan lumilikha ng matinding pangangailangang kumilos agad. Hindi mo pwedeng hintayin yung resulta bago ka pumili ng panig. Kailangan committed ka agad. Correct. Kailangan ay laging handa. Dahil kung maghihintay ka ng pruweba, baka maging patunay ka na sa halip na tumanggap ng biyaya.
Alam mo, dito na talaga magiging kawili-wili ang usapan. Kasi, iwanan muna natin yung mga malalalim na konseptong iyan ng panggagamot at paniniwala, tapos tumalon tayo pasulong sa Abril taong 2026. Ito na yung tungkol sa paluwagan, di ba? Oo, sa pagkakataong ito, hindi tayo nag-uusap tungkol sa himala sa kalusugan, kundi sa isang grupo sa Zoom meeting. Isang grupo na magkakamag-anak at magkakaibigan na nagtayo ng paluwagan. Yung panggrupong pausang. Higit 10 tao sila dun sa grupo, no? Oo, higit 10 tao. At pinangahanan pa sa mga teksto sina Agnes, Paning, Lingling o Payat at si Michelle. At dito natin makikita kung paano gumagalaw yung konseptong calling na pinag-usapan natin kanina sa isang napaka-practical at modernong sitwasyon. Mula espiritual, naging financial meeting eh. Mula sa pagiging teologiko, naging tagapagpamagitan siya sa isang magulong usaping pinansyal. Sobra. At ang paraan kung paano inilarawan ang panghihimasok na ito ay napakakulay. Sa teksto, may nakitang panghihimik na mapangitain daw si Ulalo. Oo, yung naglalakad daw siya, di ba? Naglalakad daw siya, tapos tinawag siya ng Diyos na best friend. Sabi sa kanya, mauna na siya at susunod na lang ang kalangitan. May hawak din si Ulalo na malaking payong, Yung payong na mukhang maayos. mukhang maayos at matibay kapag sarado. Pero nung binuksan niya, ito pala ay lupaypay at sira-sira. Ipinaliwanag na ang payong na ito ay sumisimbolo sa pag-iisip ng mga tao sa grupo tungkol sa pag-uutang. Alam mo, isang napakatalim na metapora yan. Kasi isipin mo, bakit ka nga ba nagdadala ng payong? Para hindi ka mabasa ng ulan, syempre. Para protektahan ka sa ulan. Ganyan din ang tingin ng mga tao sa utang. Ito raw yung sasagip sa kanila sa oras ng pangangailangan. Parang safety net, kumbaga. Pero ipinapakita ng metapora na kapag dumating na yung totoong bagyo, yung krisis sa pananalapi kumbaga, tapos binuksan mo yung payong ng utang, doon mo makikitang wala pala itong silbi. Sira-sira nga kasi. Sa halip na protektahan ka, mas lalo ka lang mababasa at mababaon hanggang sa maubos yung sarili mong kapital dahil sa kakaikot ng interes. Grabe, no? At iyan mismo ang nangyari sa grupo nila na humantong sa konsepto ng sisarong baboy. Himay-himayhin natin yung matematika ng gulong ito dahil talagang nakakapika kung iisipin. Sige, paano ba yung naging hatian nila doon? Ganito yung sistema ng pautang nila eh. May isang miyembro na nagpasok ng 5,000 piso bilang kapital o puhunan. Pero ang ginawa niya, umutang siya pabalik sa mismong pondo ng grupo ng 20,000 piso. So umutang siya ng mas malaki kaysa sa nilagay niya? Oo, ang patakaran ng grupo, lahat ng interes na ibinabayad mula sa mga inutang e iniipon sa isang pangkalahatang pondo, tapos paghahati-hatian ito ng pantay-pantay ng lahat ng miyembro base sa kanilang orihinal na puhunan. At natural, dahil umutang ng malaki yung miyembrong ito, malaki rin ang ibinabayad niyang interes kada buwan papasok dun sa pangkalahatang pondo. Siyempre, kasi 20 milyong unutang niya eh. Doon nagsimula yung matinding sigalot na kinailangang pag-usapan dun sa Zoom meeting. Oo, kasi nagreklamo yung nanguutang. Sabi niya, bakit daw ang liit ng nakukuha niyang hati sa interes, siya naman daw ang nagbabayad ng pinakamalaki buwan-buwan. Gusto niyang baguhin yung patakaran para mas malaki yung makuha niya. Oo, dito na inilabas ng mensaheng divino ang terminong sitsarong baboy na yung ginagawa nila ay inihalin tulad sa baboy na ginigisa sa sarili niyang mantika. Kasi tinutubuan niya yung mismong perang inutang niya. At hindi lang iyon, pinaghahatian pa ng iba yung mantikang iyon, pati ng mga hindi naman umutang nakikihati. Eksakto. Kaya nainis ako para dun sa ibang miyembro bakit naman siya magrereklamo? Kasi isipin mo nasa isang salu-salo kayong magkakaibigan sa isang napakamahal na restaurant. Okay, magandang halimbawa yan. May isang kaibigan na kumain ng 15 bandehado ng pagkain pero ang pambayad niya ay yung panggrupong ipon ninyo. Tapos, dahil umabot kayo sa isang malaking halaga, binigyan kayo ng malaking bawas presyo ng restaurant. Yung discount, kumbaga. Oo, yung discount. Ngayon, nagagalit yung kaibigan mo at sinasabing sa kanya dapat mapunta ang mas malaking bahagi ng discount dahil siya naman ang kumain ng pinakamarami. Teka, ginamit po yung pera naming lahat?
para makakain ka ng ganyan, tapos ikaw pa ang may ganang magreklamo sa hatian. Nakakabaliw yung ganitong lohika talaga. Sobra! Napakagandang paggahalin tulad niyan at nararamdaman ko yung pagkadismaya mo dahil iyan din mismo yung nadarama ng iba pang miyembro ng grupo na naging tahimik na lang pero puno ng hinanakit sa loob. Oo, nakimkim na lang sila ng inis? Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, ano ba ang sinasabi ng teksto tungkol sa naging reaksyon ng Diyos dito? Hindi ba't narinig daw ni Olalo yung boses ng kalangitan na napakalutong na tumawa? Oo, inihalin tulad pa sa tunog ng pag-uya ng malutong na sitsaron. Parang nanonood lang ng isang nakakatawang palabas, di ba? Pero nakakakilabot din kung iisipin mo. Pinagtatawanan tayo ng kalangitan dahil sa mga kalokohan na tayo rin mismo ang gumawa sa ating mga patakaran sa pera. Ngunit hindi ito nagtatapos sa pagtawa. May dahilan kung bakit kinailangang mag-online meeting ni Olalo at makialam ng direkta. Hindi naman tutulang dibino sa pag-iipon o pag-utang sa esensya nito. May mas malalim palang dahilan. Ang pangunahing isyu kung bakit nagkaroon ng panghihimasok ay yung naging bunga ng maling patakaran na ito. Ito ay yung pagsisimula ng bulong-bulungan o chismis. Diyan nabuo yung connection. Sinabi nga ni Ololo sa Zoom meeting na nagmensahe daw ang Diyos dahil meron na kayong hindi pagkakaintindihan. Dahil pakiramdam ng iba nilalamangan sila nung nangutang. At pakiramdam naman ng nangutang ninanakawan siya ng grupo. Kaya nagsimula silang magsalita sa likuran ng isa't isa. Umamin pa nga si Michelle, isa sa mga miyembro, na nagkaroon na ng galit sa kanilang mga puso. At yun ang sentro ng buong pangyayari. Ayon sa pilosopiyang inilalatag dito, ang bulong-bulungan at paninira sa kapwa ay nakakasakit ng damdamin at direktang humahantong sa pagkakasala. So yung pera naging ugat na ng kasalanan. Sa makatuwid, ang malabong patakaran sa pananalapi ay nagiging mitya ng pagbagsak ng moralidad ng isang komunidad. Kaya yung pag-aayos ng porsyento at panuntunan sa paluwagan hindi na lamang usapin ng pera. Isa na itong pangangalaga sa kaluluwa ng grupo upang hindi sila magkasala laban sa isa't isa. Napakalalim ng pag-ikot ng kwento. Grabe. Marahil iniisip mo ngayon, aming nakikinig, na napakalayo ng mga isyong ito sa iyong buhay. Pero kung susuriin natin ang buo, mula sa dokumento noong 2013 hanggang sa Zoom meeting ng 2026, Oo, yung evolusyon ng mga turo niya. nakikita natin kung paanong yung pinakamataas na uri ng espiritualidad bumababa at nakikihalo sa pinakamakalat na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Alam mo, isang perpektong synthesis yan. Sa simula kasi, tinatalakay natin yung mga malalaking kaisipan. Yung pag-iwas sa pagiging bulaang propeta, yung konsepto ng calling, Pati yung mahimalang panggagamot gamit lamang ang boses. at yung pagtanggi sa paniniwalang may hinihinging kapalit. Pero sa paglipas ng panahon, nakita natin ang mismong praktikal na aplikasyon ng instrumentong ito. Ipinapakita ng mga tekstong ito na walang pader na naghihiwalay sa banal at sa makamundo. Wala talagang division. Ang paraan ng pagtingin mo sa utang, ang kalinawan ng iyong pakikipagnegosyo sa iyong mga kamag-anak, at ang kakayahan mong maiwasan ng paninira sa kapwa, direktang refleksyon ng iyong katayuan sa harap ng dibino. Napakagandang pagbubuod niyan. Kaya para sa iyo na sumasabay sa ating pagsusuri ngayon, magandang itanong ito sa iyong sarili. Paano mo ba binabalanse ang iyong malinis na konsensya at personal na paniniwala kapag nahaluan na ito ng usaping pinansyal? Kasi kadalasan iniisip natin na ang ating negosyo o ang hatian sa pera ay labas na sa ating moralidad. Tinuturuan tayo ng ganitong mga kakaibang pangyayari na ang simpleng paglilinaw sa mga patakaran ng utang isa palang seryosong hakbang upang mapangalagaan ang pagmamahal natin sa ating mga kaibigan para maiwasan din yung pagkawasak ng relasyon. Totoo yan. Ang kawalan ng malinaw na patakaran na nakita natin kanina naging bukas na pinto para sa puot at kalituhan. Sa huli, ang simpleng pag-uusap at pagtatakda ng tamang sistema ng pananalapi ang naging mismong salbabida ng grupo mula sa espirituhal na pagkakasala. Bago natin tapusin ang usapang ito, iiwan ko sa iyo, aming nakikinig, ang isang mapanuring kaisipan na hindi natin direktang napag-usapan ng malalim kanina. Ano yun? Binalikan natin yung unang utos na inilatag ni Olalo.
Ang hinihingi lang daw ng Diyos ay lubos na paniniwala ng walang kapalit. Pero Paano kung ano? paano kung ang mismong kalidad ng paniniwalang iyan ay hindi sinusubok sa kung paano mo pinapanood ang isang milagro ng pagpapagaling? Paano kung ang tunay at pinakamabigat na sukatan ng iyong pananampalataya at moralidad nasusubok sa kung paano ka nagrereklamo sa mga nakakaboring na regulasyon sa pera? Oo nga, dun sa araw-araw na transaksyon. At kung paano ka nakikipaghati ng interes sa isang simpleng Zoom meeting kasama ng mga taong umutang sa'yo. Hayaan naming pag-isipan mo iyan hanggang sa susunod na malalim na pagsusuri.